Nang hinayaan ng Los Angeles Lakers na umalis si Dorian Finney-Smith sa free agency matapos niyang mag-opt-out sa kanyang kontrata, bigla silang nagkaroon ng buong non-taxpayer mid-level exception na magagamit. Dahil dito, nagkaroon sila ng humigit kumulang $14 million budget. At dumating ito sa pinakaangkop na oras dahil may isang nakakagulat na free agent na lumitaw sa merkado nang maging free agent si DeAndre Ayton matapos ang kanyang buyout mula sa Portland Trail Blazers. Tila natural na destinasyon ang Lakers at totoo nga pumayag siyang pumirma ng kontrata sa koponan. Ang kontrata ni DeAndre Ayton sa Lakers bilang free agent ay bahagi ng MLE at tumatagal ng 2 taon na nagkakahalaga ng humigit kumulang $16 million. Ang natitirang bahagi ng MLE ang ginamit ng Lakers upang makipagkasundo kay Jake LaRavia kasunod ng pag-alis ni Finney-Smith. Para sa isang koponang pumasok sa off-season na halos walang kalayaan sa free agency, mahusay ang naging kilos ng Lakers para sa kanilang sarili. Habang hindi pa opisyal na maaring pirmahan ang mga kontrata ng free agent hanggang Hulyo 6, nagkasundo na sa prinsipyo ang Lakers na pipirma si DeAndre Ayton. Ang free agent market pagdating sa mga sentro ay medyo limitado na sa simula pa lang at ang pinakamalamang na paraan para sa Lakers upang makakuha ng starting center ay tila sa pamamagitan ng trade. Posible pa rin gumawa sila ng trade upang lalo pang palakasin ang kanilang frontcourt. Ngunit sa ngayon, matagumpay na ang free agency period para sa Lakers. Ilan sa mga unang target ng koponan para sa sentro gaya ni Brook Lopez at Clint Capela ay agad na nawala sa merkado sa unang oras ng negosasyon. Hindi talaga naging seryosong opsyon para sa Lakers si Miles Turner. Dahil dito, kakaunti ang natira sa free agent market hanggang sa maging available si Ayton. Maliban kay Turner, si Ayton marahil ang susunod na pinakamagaling na option sa free agent center. Oo, mas nauuna kaysa kina Lopez at Capela. Nakakagulat ang kanyang pagiging available at isang malaking panalo ito para sa Lakers. Siya ang mismong klase ng manlalarong kailangan nila bilang potensyal na starting center. Hindi kailangan ng Lakers na maging superstar si Ayton. Hindi nila kailangan na maging all-star siya. Hindi rin nila kailangan na umabot siya sa level ng pagiging number 1 pick. Kailangan lang nila ng isang taong tatakbo sa court, kukuha ng rebounds, magiging hadlang sa ilalim ng ring, at makakakuha ng ilang puntos. Sa madaling salita, mas magaling siya kaysa sa sino mang center na meron ang koponan noong nakaraang season matapos umalis si Anthony Davis. Batay sa kakayahan ni Ayton, maiisip kung paano sana siya nakaapekto sa opening round playoff series ng Lakers laban sa Minnesota Timberwolves, lalo na sa rebounding. Si Ayton ay isang double-digit rebounder sa buong karera niya na may average na 10.5 per game. Magaling din siya sa opensa. Halos walang nakuha ang Lakers mula sa posisyon ng center pagdating sa opensa nung playoffs, kung saan napilitang maglaro si JJ Redick gamit ang small ball lineup na may LeBron James sa center at sina Finney-Smith at Rui Hachimura sa forward. Si Ayton ay may double-digit scoring average sa bawat season ng kanyang karera at may shooting average na 59%. Marunong siyang tumapos sa ilalim at consistent din mula sa mid-range. Siya ang klase ng offensive center na kayang magtagumpay kapag napapaligiran ng maraming playmaking threats tulad ni James, Luka Doncic at Austin Reeves. Mayroon din siyang matinding motibasyon matapos questionin ang kanyang effort at dedikasyon. Para sa kung anong meron ang Lakers sa simula ng free agency, ito ay isang home run signing. Bibigyan siya ng lahat ng pagkakataon upang makagawa ng epekto. At maganda rin ang kontrata. Ang pangalawang taon ay may player option at nakakatipid din ng cap space para sa year 2027. Ngunit ayon sa Legion Hoops, determinado pa rin ang Los Angeles Lakers na maging agresibo sa free agency at mga trade kahit na nakuha na nila si DeAndre Ayton bilang bagong starting center. Aktibo pa rin silang nakikipag-usap para sa posibleng trade para sa isang backup big. Ang sabay-sabay na kampanyang ito sa iba't ibang front ay maaaring maging mahalagang salik para kumbinsihin si LeBron James na manatili sa koponan sa halip na piliting matrade. Ito ang tahimik na paghahanap ni Pelinka ng backup. Si GM Rob Pelinka ay kasalukuyang nag-e-explora ng mga trade para makakuha ng isang backup center. Na-link na ang Lakers sa ilang mga center na akmang-akma para sa papel na kanilang hinahanap sa likod ni Ayton. Ang sumunod si Nick Richard, ang 7-footer with average 9.3 points at 8.2 rebounds in just 22 minutes per game with Phoenix with 59.1% shooting from the field. Ang kanyang consistent finishing at rebounding ay ginagawa siyang isang plug-and-play rotation piece.
isa pa ay si Yves Missi, 2024 draftee with average 9.1 points, 8.2 rebounds at 116 dunks with 30% shooting in just her 73 games. Kilala siya sa kanyang explosive athleticism at defensive potential na naglalagay sa kanya bilang isang high-ceiling developmental asset. Robert Williams, isang elite rim protector na may 2.1 blocks per game. Kapag nasa kondisyon, si Williams ang huwaran ng isang modernong two-way center. Gayunman ang kanyang kasaysayan ng injury na nagtala lang ng higit sa 52 laro sa isang season ng isang beses sa loob ng 7 taon ay isang malaking panganib. Ang pagkakakuha ng kahit isa sa mga nabanggit na kandidato ay maaaring patibayin ang rotation ng Lakers at magbigay kay Coach JJ Redick ng flexibility sa late game situations, isang mahalagang bahagi para magtagumpay sa postseason. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang New Orleans Pelicans ay isa sa mga pinakaaktibong koponan sa NBA offseason ng year 2025 matapos ang isang nakakadismayang 2024-25 season na nagtala ng record na 21 panalo at 61 pagkatalo, at pagkatapos nilang tanggalin si David Griffin bilang Executive Vice President, nakatakda ng magsimulang muli ang Pelicans at subukang makipagkumpetensya para sa higit pa sa play-in tournament. Matapos i-draft sina Derek Queen, Jeremiah Fears at Micah Peavy, gumawa ang New Orleans ng maraming galaw sa trade market at sa free agency. Sa kabila ng pagkawala ni Bruce Brown sa free agency sa Denver Nuggets, pumirma sila kay Kevon Looney sa isang 2-taong deal. Kumpleto rin ang isang trade sa pagitan ng New Orleans at ng Washington Wizards na nagdala kina Saddiq Bey at Jordan Poole sa Pelicans kapalit ni na CJ McCollum at Kelly Olynyk. Hindi pa tapos sa paggawa ng mga galaw ang Pelicans ngayong offseason. Ayon sa mga ulat, pinaplano ng Pelicans na kumuha pa ng isa pang manlalaro mula sa Golden State Warriors upang muling makasama ni Looney, si Jonathan Kuminga. Ibinahagi ng NBA reporter na si Brandon Scoop B. Robinson nitong Huwebes na interesado ang Pelicans na gumawa ng galaw para makuha si Jonathan Kuminga, isang manlalarong tila na wala na ng posisyon sa rotation ni Steve Kerr. May catch para sa Pelicans. Kailangan nilang maging malikhain sa paghahanap ng tamang package upang makuha ang forward. Habang karamihan sa NBA world ay nakatuon sa mga fireworks sa labas ng court ngayong summer, sinabi sa akin ng ilang sources na tahimik ngunit agresibo ang New Orleans Pelicans sa paghahanap ng paraan para makuha si Golden State Warriors forward Jonathan Kuminga sa pamamagitan ng sign and trade. At oo, sinusubukan nilang maging malikhain sa math. Aktibong sinusubukan ng Pelicans na i-workout ang mga numero sa isang sign and trade deal kasama ang Golden State. Ang layunin, mabigyan ng magandang kontrata si Kuminga sa kababalikan ang pag-finalize ng trade compensation kapag natapos na ang pagpirma sa bagong kontrata. Ang pagiging bagay ni Kuminga kay Zion Williamson, ang estilo ng kanyang laro at ang kakayahan niyang mag-perform sa playoffs ang mga pangunahing dahilan kung bakit pursigido ang Pelicans na makuha siya. Kailangan ni Pelicans Head of Basketball Operations Joe Dumars na magbawas ng salary, isama ang ilang batang manlalaro at mag-offer ng draft capital upang maisakatuparan ang trade na ito. Maaaring maisama sa trade ang mga manlalarong tulad ni na Trey Murphy o Herb Jones upang umusad ang negosasyon. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan?